mapapanayam sa isa sa mga miyembro dito sa Calvary Church, kami muna ay magpapakilala sa aming mga sarili. Ako nga pala si Binibining Geraldine Igsig. At ako naman si Nobilisa Situnlay. At ako naman si Jillian Nabasca. At bago yan ay ating munang tatanungin ang isa sa mga ating participants na kung saan siya ang ating mapapanayam sa araw na ito. Maaaring pa makilala kung ano ang iyong pangalan, Binibining. Ako si Gigi Rose Casal. So ngayon, ating sisimulan ang mga katanungan. Unang katanungan ay, ano ang pangunahing paniniwala ng inyong simbahan tungkol sa Diyos at kay Hesus Kristo? Kung mi pinaay na ang nagsimba mi o nagdaig mi sa mong Ginoo pilay sa mong pagtuo. Wala mi mga revolto, wala mi ang among gisimba Diyos na buhay nga nasa langit. Okay. Pangalawang tanong, paano nyo ipinapakita ang inyong pananampalataya sa araw-araw na buhay? Kami ay nananalangin sa lahat naming gagawin. Sa lahat ng aming puntahan, manalangin kami at naniniwala na sa lahat ng aming ginagawa ay may blessing o biyaya na ibigay ng Diyos sa amin sa araw-araw. Kung kami ay naniniwala sa lahat ng Kaniyang sinasabi sa amin. Ano ang kahalagahan ng panalangin sa inyong simbahan? Ang panalangin ay nagbibigay lakas, nagbibigay buhay sa aming lahat ng mga anak ng Diyos. Ano ang mga regular na gawain o serbisyong isinasagawa ng inyong simbahan? Sa aming simbahan ay mayroon kaming simba tuwing linggo. Magdadasal kami tuwing Merkules at may visitation kami tuwing Bernis sa aming mga kasama sa aming simbahan. At tinutulungan namin sila na manalangin sa kahit anong problema na dumating sa kanilang buhay, pagsubok, para kahit kaunti, mapagaan naman ang kanilang damdamin. Paano nyo isinasagawa ang binyag at komunyon? Ang binyag namin ay yung sanggol pa lang ang baby, bago pa lang siya bago pa lang sa sinilang, binibinyagan namin siya sa simbahan. Ang communion naman, ginagawa namin tuwing first Sunday of the month, remembering the sacrifice of Jesus of the patong nagpakamatay siya sa cross sa Calvary. Pagpahinumdum dito man na mo ang sugo ni Jesus nga buhato na mo to sa paghinumdum sa iyang sacrifice sa ato ang sa pagsakripisyo niya sa ato pagluwas nga gihatag niya ang kaluwasan nga ipili para sa ato. Sa iyong pananaw, ano ang pinakamahalagang kultura o tradisyon na dapat panatilihin ng simbahan? Sa kang palagay, kailangan panatilihin ang love. Mayroon na panag-iusap, tapos mayroon talaga unity, nag-iusap, alam mo niya. Then, kailangan talagang matatag ang paniniwala. Okay, maraming salamat. May inadagdag pa po ako. Sa tingin mo, ano ang mga kaugalian ninyo noon na sa kasalukuyan ay unti-unting nawawala ngayon? Sa palagay ko, mga kaugalian namin noon na kung may problema kami ay palagay namin hindi namin makakaya dahil hindi na isip namin na mayroong Diyos na handang tumulong sa aming problema. At ngayon naman na kami ay nakikita at na tagpuan namin si Jesus, pag may dumating na problema sa amin, hindi na kami nag-alala dahil may Diyos na handang tumulong sa amin. At sa tingin nyo, ano ang kakaiba sa inyo o yung mga pinagbabawal nyo na wala sa ibang relihiyon? Yung mga katangian na meron sa inyo na wala talaga sa iba?
yung mga pinagbabawal ninyo? Bakit ilan sa mga kasabihan kasi na ang relihiyon ng Calvary Church ay bawal, di ba, kumain kayo ng dinuguan? Bakit? Sa Catholic kasi is na-adapt na siya, okay lang. Pero sa inyong relihiyon, ilan sa mga kasabihan na aming naririnig na kayo daw ay bawal kumain ng dinuguan. Sa amin, sa paniniwala namin, sa aming relihiyon, wala namang binabawal. At least na hindi yan isinusuka, yun ang bawal sa amin. Kung gustuhin mong kumain yan na pinapasalamatan mo sa Diyos, pwede. Pag iniisip mo na yan ay masama, huwag mong kainin, yan ang bawal. Yan lang ang paniniwala namin. Na kung kaong kaana niya, ginauna ni mga dautan na siya, kanang sala na, ayaw jud kaon. Pero para sa imo, gikaon mo na, pasalamatan mo sa Ginoo, na blessing na sa Ginoo, pwede na nimo makaon. Maura na ako. Pero sa about sa akoan, about sa sa dugo, hindi ra sa uban, pero diri jud halos dili man. Pero wala na mo gina-force na ayaw mo kaon anak, pero kuan na dili jud sa pwede. Pero ang uban mo kaon, dili na mo siya ginabawal jud, gina-force na ay kaon. Pero unsa na niya, ipasalamatan niya sa basta dili isuka mo na ang sala ikaon nimo, tapos gisuka nimo mo na ang hugaw na nasa Biblia. Kaunin mo niya gisuka, nakasala na kaana, pero kaunin mo wala mo gisuka, salamatan niya. Parang wala na. Maliban po sa pagkain, wala na po bang ibang ipinagbabawal sa inyong relihiyon? Bawal mag-inom, bawal manigarilyo, bawal lahat ang sinabi sa Biblia na bawal pumatay nga, bawal jud na siya. At hanggang ngayon ba ay nasusunod ng mga membro sa inyong relihiyon ang patungkol dito na mga pinagbabawal niyo? Sa aming relihiyon, bawal yun na siya. Dili lang sa relihiyon, di sa Bible sinusunod lang na bawal yun na siya. Pero ang mga tao gitagan og freedom. Kung sa ilang kaugalingon, gidawat nila si Jesus as personal savior nila. Depende na sa ila kung sunod sila. Ang matinod-anon nga anak sa Ginoo, mutuman din anak, pero dili gud ingon satisfy nako na ang tanang miyembro din niya wala jud nigarilyo, wala nag-inom, kay dili man na nato mabalaan ang ilang kinabuhi sa matag adlaw, di ba? Dili lang makita nato na wala siya nigarilyo, pero wala ko kabalo sa lahat yung tinuod na kinabuhi. Muna nga, ang ako lang ikagaranti nga sa mong simbahan, ang amo ang gituan, Diyos na buhay. Muna din nga sa langit. Niwala kami sa tulo ka doktrina, sa anak, sa Diyos o sa Espiritu. Muna siya. Thank you. Maraming salamat po. Salamat po. Okay na. Thank you, Tay.